Paano kung bagsak na bagsak ang asukal mo? Ano ang mga mararamdaman mo at ano ang mga dapat mong gawin? Halika kayo, pag-usapan natin. Dito sa ating mga channels, Facebook, TikTok, YouTube at pati na rin Instagram, maraming beses na po nating tinalakay ang tungkol sa mataas na blood sugar. Tanong, ano naman ngayon ang mangyayari kung bumagsak ang iyong blood sugar? Hypoglycemia ang tawag sa kondisyon ng pasyente kung bumabagsak ang kanyang blood sugar o asukal sa dugo. Himayin po natin yan para sa inyo. Hypo, mababa o bagsak. Glyc, asukal. Emia, dugo. Hypoglycemia, mababang asukal sa dugo. Simple lamang, di ba? Pero hindi po simple niyan ang usapan kapag hypoglycemia ang nangyayari sa pasyente. Ilan sa mga dahilan niyan ay ang pag-inom ng gamot sa diabetes sa mga pagkakataong bagsak ang asukal ng pasyente. Maaari din naman po kung hindi kumakain ng isang tao dahil tandaan na ang main ready source ng ating energy ay ang glucose. Kung hindi kayo kakain po, pwede pong bumababa yan. Kaya may chance na bumagsak ang inyong blood sugar. Pwede rin po kung sobra ang pag-inom ninyo ng alcohol dahil po pwedeng naapektuhan ng atay to the point na hindi ito nagre-release naman ng glucose mula sa storage form nito. Kaya nagkakaroon ng hypoglycemia. Mayroon din naman po na ilang mga kaso na nagdudulot ng masyadong maraming produksyon ng tinatawag na insulin tulad na lamang po ng tumor sa pancreas. Yung insulin na yan yung nagpapapasok ng blood sugar mula sa dugo papunta sa cells kaya bumababa ang asukal. Kapag sobra ang produksyon ng insulin tulad ng tumor sa pancreas, pwede po na nagkakaroon ng pagbagsak ng asukal. Pwede rin naman po ng hormonal problems tulad ng iba pang mga sakit tulad ng adrenal and pituitary gland tumors. Ilan sa mga sintomas ito ang sumusunod: pamumutla, pagiging shaky, pamamawis, pananakit ng ulo, pagkagutom, irregular na tibok ng puso, sobrang pagkapagod, pagiging iritable, hirap sa concentration, nahihilo, at mayroong mga pagtutusok-tusok o pangingimay ng labi, ng dila, ng muka. Kapag sobra-sobra at lumala pa, pwede din itong magdulot ng pagbubulol-bulol, panlalabo ng paningin at pwede rin pong mawalan ng malay ang tao. Kaya sa emergency room po, papansinin po ninyo, kapag may dinalang isang pasyente na nawala ng malay, sinacheck po muna natin ang asukal at hindi agad ibibigay ng gamot. Pwede po kasi ang nangyari dyan, sobrang taas o sobrang bagsak ng asukal ng pasyente. Sa pagkakataong sobrang bagsak ang asukal, nagbibigay po tayo ng dextro solution o basically asukal. Oo, tama, narinig po ninyo. Nagbibigay kami ng dextro solution kapag bagsak na bagsak ang blood sugar ng pasyente para may angat o maibalik natin sa normal levels. Teka, naririnig ko na yung mga naglo-low carb, nagagalit na sila. Naririnig ko na silang umaalma at nagsasabi na, bakit magbibigay ng asukal sa mga pasyente? Nilalason ba namin sila? Ay nako. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay kinakailangan po nating limitahan o hindi gumamit ng asukal sa panggagamot. Oo, for the most part, kinakailangan po nating iwasan ng asukal, pero sa ganitong pagkakataon, pwede po nating gamitin kasama sa panggagamot ang asukal dahil kinakailangan nga po natin. Ang taong bagsak na bagsak ang blood sugar dahil sa starvation o hindi pagkain, o yung mga nagfa-fasting ng sobra-sobra ay po pwede pong makomatose. Kung aantayin pa po natin ang katawan natin na pagganayan ng gluconeogenesis na kadalasan ay ipinagmamalaki ng mga naglo-low carb, kung aasa tayo sa proteins at sa fats na magiging asukal, po pwedeng maging alanganin ang lagay ng pasyente. Yan mismo ang nangyari sa isa kong private patient recently na nai-refer sa akin. Nagfa-fasting kasi yung pasyenteng ito dahil daw sa benefits nito. Pero sinabihan ko na, huwag i-overdo. Hindi naman daw po kasi essential ang carbs at iaasa na lamang daw na sa gluconeogenesis ito. Ayun, after a few days, itinawag sa akin ng emergency department, naroon daw sa emergency room, bagsak na bagsak ang asukal at nag-seizure dahil sa hypoglycemia. Kaya babala po ito. Baka sobra-sobrang ginagawa ninyo, tandaan po ninyong ayaw ko lamang namang nagkakasakit kayo. Kinakailangan din po natin tama lamang na pagbibigay ng asukal sa dugo at tama lamang din po na pagdadiet sa inyo. At paano? Yun lang for now. I-digest nyo muna. See you ulit next episode. Follow na for more. Ingat.